Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Han, you're my one and only. Kung doble, mas okay. Ha? Kini Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Basta balita at impormasyon. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Tera Balita ngayon. Radyo Bandera COVID-19.
Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at narito na ang mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-13 sa buwan ng Oktubre 2020. Mga balitang hatid ng pinakarespetado sa news and current affairs sa bansa, ang Bandera Philippines Incorporated at 88.7 Bandera News FM Puerto Princesa, at tayo po ay sabay-sabay na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Napapanood din tayo ng live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Channel 40 sa Bandera News TV. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po ang inyong isa sa magiging tagapagbalita, Ka Louie La Rosa at Ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita Ngayon. Bandera Balita Ngayon. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, Bandera Headlines. Kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa, nadagdagan ng 3. Isa, local case, habang 2 naman, apor. Bandera Headlines. Kaso ng COVID-19 sa bayan ng Cuyo, 51 ang local case, habang 1 ang LSI. Lockdown sa ilang barangay extended ng 14 days. Bandera Headlines. Bayan ng Brooks Point, ikinatuwa ang desisyon ng IATF na payagan ang pagsasagawa ng plebisito para sa 3-in-1 Palawan sa susunod na taon. Bandera Headlines. Pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod dahil pa rin sa mga baradong waterways ayon kay CIO Richard Liga. Bandera Headlines. Ang headlines ng ating mga balitang lokal ay hatid sa atin ng Life Extension Vitamin D3. Bandera Balita Ngayon. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Detalye ng ating mga balita. Bandera Balita Ngayon. Dadagdagan ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ayon kay Dr. Dean Palangka, 2 rito ay pawang mga apor. Ngunit ang isa ay 23 taong gulang na lalaki na nagkataong close contact ng isang nagpositibo sa virus. Ang isa pang apor ay napag-alamang 23 taong gulang na lalaki at dumating sa lungsod sakay ng tugo. Samantala, nadagdagan din ang local case sa lungsod kung saan isa itong 27 taong gulang na lalaki na residente ng Barangay Irawan at nagtatrabaho sa Delta P. Bago ito, una nang inanunsyo ng City IMT na nagpositibo rin ang mag-ina ng isang local case sa Barangay San Jose na nahawa sa virus dahil sa kanyang katrabaho sa Delta P rin, na una nang nagpositibo sa COVID-19. Samantala, pinanukala naman ngayon na ma-regulate na ang mass gathering sa bawat barangay upang mapigilan ang paglawak pa ng community transmission sa anumang parte ng syudad. Partikular na rito mga birthday party, inuman at iba pang pagtitipon na maaring maging dahilan pa ng community transmission. Sakali namang ito ay maiwasan, dapat pa rin umano itong isangguni sa barangay at sa City IMT upang matiyak na naipatutupad ang minimum health protocols kontra
COVID-19. I think Saturday po, Saturday, nagkaroon tayo ng swab test. 47 specimens po yung ating pinadala po sa Ospital ng Palawan. At bumalik na po yung lahat po ng resulta po ng 47 specimens na yon ngayong hapon. Meron tayong 2 positive case out of 47 specimens po na yon. Yung unang case po natin na yon ay isang 23 years old, male, at siya po ay isang Apor. Dumating siya via sa airplane. At nagkataon, sabi nga natin, siya ay isang close contact ng isang nagpositibo rin sa COVID. Itong pangalawang kaso ay isang local case natin, isang 27 years old na male. Siya po ay isang empleyado po ng Delta. Ang close contact ng isa ring nagpositibo na employee sa Delta Phi. At siya po ay nakatira po sa Barangay Irawan. Pero may isa pa po kaming plus. May plus po kami na referral po ng ng ating provincial health office. Siya po yung ating pangatlong kaso po today. Siya po ay isang 23 years old na male. Isa rin po siyang Apor. Sumakay po siya sa to-go na ship. Dumating sa Puerto Princesa. At nung siya po ay na-rapid test, siya po ay reactive. Nung siya po ay na-swab, siya po ay positive sa COVID-19. Itong bago nating local case po ay galing din po sa ating case po talaga na meron tayong mga sunod-sunod po na community transmission galing sa pinanggalingan pa po yan doon sa case po natin sa Barangay Mandaragat case po. Nire-regulate natin ang mga social o yung mass gathering po na ginagawa sa inyong mga barangay o yung mga ginagawa po sa mga malalaking facilities po like hotel o pwede na rin kahit sa bahay Ito na rin ay para po maprotektahan po natin yung ating mga community Nakikita po kasi namin na yung hawaan po ng ating mga local transmission right now nanggagaling po sa merong mga inuman sa loob ng bahay, meron pong mga birthday party na nangyari po sa kanilang mga facilities So sa makatuwid, ang karamihang nahawaan dito ay ka-empleyado mo, kasama mo na kaibigan mo kung saan man kayo nag-meet at kayo ay nagsasama-sama. Si Dr. Din Palangka, Kabanderang Gerald, kaugnay niyan bago itong ating diagram, COVID-19 local transmission contact tracing diagram, ay nasa linya natin si Attorney Arnel Pedrosa, ang ating City Administrator. Kaugnay naman ito doon sa mga inbound flights, pati yung mga barko. Kabanderang Gerald. Attorney Arnel, magandang umaga po, sir. Yes, Kaluwi. Good morning sa iyo at good morning sa mga tagapakinig sa Bandera. October 12, kahapon, approve na ba itong sir, ng local government unit natin, yung itong mga inbounds saka flights, LSI Apor, pinagbabawal muna, pati yung sa barko rin? Correct, Kaluwi, May concurrence na yung Regional Interagency Task Force. At yun nga lang, na-modify yung period. Apo. Instead na October 12 to 31, ay naging October 14 to 28, 2020 lang ang suspension ng arrival ng inbound passengers. Ibig sabihin, pinaiksi ng konti. Pinaiksi. So, 14, bukas yan, hanggang 28 October. Correct. Inbound, ibig sabihin, Apor, lahat po ito, Apor, LSI, ROF, bawal muna, hanggang 28. Apo, ang nabanggit ay yung LSI at returning overseas Filipinos, walang binanggit tungkol sa Apor, so but we might as well regulate them, kasi kailangan talagang ma-address muna natin ng gusto itong problema natin sa local transmission. Yung Apor naman, di naman ganun karami sa LSI at saka sa ROF yata, attorney, Yes, Kaluwi, pero kung makikita mo sa data na pinipresent ng ating incident management team, mas mataas pa ang nag-turn out na positive sa mga Apor kaysa sa LSI. ROF. Okay.
So dapat ding ma-regulate talaga. So ito pong kasama na po yung sa barko ito, attorney, eroplano, barko, lahat ng inbounds. Yung mga palabas, walang problema kung makakasakay sila. Opo. Lahat po ng inbounds ay binawal muna, sinuspende muna. Alright. Yung mga outbound ay wala namang problema. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy. Yung sa provincial government, halimbawa, ito ay mga residente ng munisipyo, sasakay ng Cebu Pacific, AirAsia PAL, at lalanding sa puerto, papasok. Pero hindi sila susunduin ng IMT at ang susundo sa kanila yung mga munisipyo, ambulansya ng munisipyo o yung provincial government, yung provincial IMT. Attorney, hindi pwede po. Okay. Baka kasi malito yung mga kababayan natin, Gerald, no? At may lumalanding pa aeroplano. At may mga lumalabas mo sa airport natin. Tuloy-tuloy pa rin yun, Tuloy-tuloy yun. Araw-araw pa rin bibiyahin nun. Yun po yung mga taga-ibang munisipyo. Hindi sila pwedeng mag-stay sa puerto, mag-overnight, attorney, ano? Kailangan labas agad pagdating nila. Opo. Kapag may dumating po na aeroplano, mula October 14 hanggang 28, asahan po ninyo na ang mga pasahero niyan ay papunta, no? Sa iba't ibang munisipyo ng ating lalawigan. Alright, sige po. So maliwanag na, Kabanderang Gerald. So yun lang po, attorney, no? Yung mga birthday party, regulated mo na. Although hindi naman pinagbabawal yung mga birthday, mga private affair yan eh. Pero nire-regulate din ng barangay at saka ng city, attorney, no? Minimum, yung ibig sabihin hindi ganon karami yung dapat tumatin ng mga birthday na yan o kung ano pa man. Attorney Arnel. Opo. Sa rules at resolution na inisyo ng local IATF natin last week, ay kapag less than 10 persons kaluwi, wala namang problema basta't ma-maintain lang yung minimum health protocol, no? Pero kapag lumampas ng 10 tao ang will be in attendance, ay kailangan po magpaalam na sa incident management team. Okay, sige po. Yun lang. Attorney, yung bang multicab punuan na, pati yung tricycle, dalawa ng sakay? Hindi pa rin, Gerald, no? As much as possible, sana isa lang sa tricycle. Sa multicab ay ganun din. 50% capacity. May distansya pa rin. Okay, sige. Maraming salamat po, Attorney Arnel, at magandang umaga po. Thank you, sir. Welcome, Kaloy. God bless po. Okay, so maliwanag yung kasing pagkahalimbawa nagdesisyon, yung munisipyo, halimbawa nagbigay ng executive order, yung mayor, munisipyo, syudad o provincial government o ano, dumadaan pa ng regional IATF. Ganun pala yun. For confirmation. Okay, so dito sa atin pinaikli. Ang inaprobahan ng city government sa executive order October 12 hanggang katapusan ng Oktubre. Okay, so dinala sa regional IATF para doon sa confirmation at approval. Okay. Ang inaprobahan is October 14 hanggang 28. Hanggang October 28. Okay, mas pinaikli yung araw. Inbound ito, inbound lang. Yung outbound, walang problema yan eh. Okay. Okay. Mamaya pag-usapan natin yung El Nido. Yung sa El Nido yata, kasi meron na executive order doon. Mukhang hindi na-aprobahan naman yun. Yung, di ba, yung mga inbounds, like taga-Puerto, may mga local transmission, hindi pinapayagan sa El Nido pumasok. Okay, pag-usapan natin mamaya yan. Pero isa rin yun, ha? Sa ating diagram, diagram natin. May bago tayo, Kaloy. May diagram ka ba dyan? Pakita natin. May nahawa na naman. May nadagdag na nahawa po. COVID-19 local transmission contact tracing diagram. Ako po, ilan na yan sila? Dito sa listahan natin, 14 na ito eh. 14 na yung nahawa. Nahawa ito ha. Okay, ito po yung yung pinaka-source nito. Hindi natin binubuli or something yung galing ng Mandaragat. Okay. Kasi bakit na nababanggit Mandaragat ng Mandaragat? Hindi naman lahat nababanggit naman natin eh. Pero doon talaga nang galing eh. Ito yung pinagmulan, yung source ng 14 na ito ay yung pong 23 taong gulang na lalaki na taga Mandaragat. Sa kanya nagmula. Hanggang nahawa na si San Jose at San Pedro. 23 years old na lalaki, empleyado ng Delta Pay sa San Jose. 22 years old na babae, nagtatrabaho sa department store sa San Jose. San Jose. Nahawa na yan. Dalaway nahawa niya. 53 years old na babae, kaanak ng COVID-19 carrier government health worker taga Barangay San Pedro. 22 years old na babae, isang encoder. Nagtatrabaho sa isang merchandising company, residente na Santa Monica.
Okay. 22 years old na babae nagtatrabaho sa isang private communication company, residente ng Barangay San Manuel. 26 years old na lalaki nagtatrabaho sa isang pribadong power company, Delta P pa rin ito. Delta P. Tiligiban. 65 years old na church group member, taga San Pedro. 25 years old na lalaki nagtatrabaho sa isang, ito, Delta P ito. Delta P. Barangay San Jose pa rin. 40 years old na lalaki nagtatrabaho sa Delta P. Ang dami na ako sa Delta P. Delta P, nag-lockdown na eh. 29 years old na lalaki nagtatrabaho sa Delta P pa rin. 36 years old na babae residente ng San Jose. At ito yung mga bago. 15 years old na lalaki residente ng Barangay San Jose at 27 years old na lalaki residente ng Irawan. Yan yung bago, ha? Nagtatrabaho sa Delta P. Okay. Yan yung diagram natin. Makikita nyo naman, yung pinaka-source yan, yung nandun sa itaas. Yung 23 years old na lalaki na taga-Barangay Mandaragat. Yung kulay pula, yan ho yung pinakabago. Kahapon at saka nung nakarang araw. Una yung mag-asawa. Yung sa San Jose. Ayan. Tapos nung kahapon alas 6, nag-announce ulit yung City IMT, yung Irawan. Irawan meron ng isang positive dyan sa Irawan. Pero nakuha na. Nakuha na. Kasama na yun doon sa Sinwab eh. Yan. Contact tracing. 47 yung sinab. Ang pinaka-source yan lahat doon sa itong 23 years old na taga-Barangay Mandaragat na pumunta sa Hillside Resort at doon niya na close contact itong mga nagkandahawa na ito. Kabanderang Gerald. So kaya hinigpitan ngayon ang mga mass gathering, ang mga birthday party. Pag may magbe-birthday sa lugar ninyo, lumampas kayo ng 10, nireport kayo sa kapitbahay, nireport kayo ng kapitbahay ninyo sa barangay, nireport ng barangay sa IMT, pwede kayong kasuhan. Ako po. Magpapaalam kayo. Pero pag not less than 10 ang umaattend ng birthday party o binyag o yan, pwede naman yan, basta't sa loob ng bahay. Papayagan yan. Not less than 10. Yung mga halimbawa, sa mga swimming pool pwede. Swimming pool? Tulad dyan sa Hotel Centro. Meron swimming pool dyan. Pwedeng maligo dyan, Kabanderang Gerald. Naka-face mask? Hindi pala pwede. Hindi ka nakahinga, ano ka ba? Naka-face mask sa pwede swimming kang pool, maligo sa swimming pool ng Hotel Centro. Okay. Pero 8 lang ang pwede. 8 lang? Oo, 8 lang kayo at hindi pwede magsabay-sabay. Halimbawa, bakit 8 lang? Yung 8 na yan ay isang buong mag-anak kayo. Okay. Ngayon, kayo lang ang maliligo dyan ngayong araw. Bukas, ibang pamilya naman, iba-iba. Iba-ibang tao, hindi pwede magsabay-sabay. Yung tubig, yun pa rin yun? Yung tubig, siyempre, sinasanitize yan. Pero mga chlorine yan eh. Chlorine. Diba? Okay, so bura mo ng chlorine yun doon. Chlorine. Bahala na yung dyan magkaroon ng mga pag-sanitize na mga ganyan. Yung mga ganun ba? Kasi may mga private swimming pool ngayon meron sa mga hotel na pinapaupahan. Marami yan. May mga private resort ngayon na swimming pool ang hinahabol. Diba? Okay lang yung mga flowing water eh. Yung diba? Mga ilog-ilog na yan, ilog. Dagat mas maganda. Dagat mas maganda. Dagat, patayan dyan. Diba? Patay talaga ang tubig dyan. Pero may mga resort na kino-question din. Okay. Katulad dyan sa may BM. Yung BM Beach, yung iba pinagbabawal, di ba? Yung Talaodyong. Talaodyong, sinara mo na yan eh. Yung mga lugar dyan. Ano nang kapitan nila yun eh? Pero dito sa may ibang lugar, katulad sa BM, may nagpadala ng mga picture, walang social distancing. Pagka nandyan sa may BM, yung BM Beach dyan, dikit-dikit talaga. Diba nga yung sa Erawan, ganun din? So, tanongin natin yung BM na yan, na BM Beach, dahil talagang pinupuntahan ng mga tao at yung social gathering dyan, more than 10 persons. Kasi yung malapit-lapit sa bayan more than 10 persons. Marami. So, paano yung ganyan? Diba? Kino-question ng iba, yung Talaodyong pinasara or minimum yung pinapapunta ay yung mga not less than 8 nga. Pero yung iba, katulad ng BM Beach, sobra sa 10. Umaabot pa ng 50. Naku po. Nakatao. Ang dami naman nun. Halos araw-araw ganon. May inuman pa? May inuman. Di ba pagkalasing yung tao, nakaakbay, tapos minsan... Ano ba yung BM? Sa pa ng San Pedro? San Pedro. Tawagan nga natin si Kapitan na Kokoy Gabo. Ano ba yung BM? Yung BM Beach. Sumusobra sila sa 10. Araw-araw, pag kahit pasyalan kahapon, ganun din. May marami rin din. Nako. Yung mga kapitbahay kasi doon, medyo na-alarma. Kasi ang sinasabi, kung dapat 8 lang. 8 lang. At bukas 8 naman, iba-iba. So, sa BM Beach, sumusobra ng 8. Tabi-tabi yung BM Beach Resort, di ba? Meron doon mga beach resort na So, pagka tabi-tabi ng may mga cottages, pero sa cottages,
Sobra na 10. Boundary nga pala sila, no? San Manuel at saka San Pedro. Ang BM yata San Pedro. San Pedro. San Pedro. Oo. So tingnan natin yan, di ba? Kabanderang General. Tanong natin kay Kapitan Gabo, lalo nakikinig naman sa atin yan eh. Okay, so paano natin i-regulate yung mga ganito? Yung Talaudyo nga, di ba, na-regulate yan, yung mga ganyang lugar, mga beach. Sarado muna. Sarado muna. So dito sa malapit, sa San Pedro, yung BM Beach na talagang tinadayo ng mga tao, ay sumusobra sila doon sa minimum health capacity na yun lang ang kailangan na pumunta doon sa lugar na yun. Dapat bagamat di binabawalan na magbukas, kailangan lang regulated. Dapat pala hindi lang sa diyan yung beach ha. Meron pang ibang mga beach. Meron pa. Hindi lang yung mga private swimming pool nga eh. Di ba may mga bahay na may mga swimming pool ngayon, pinapaupahan na lang nila. May mga ganun pala. Kailangan lang hindi ka lalampas ng 10. Pag na-report ka ng kapitbahay mo, sobra ka na sa 10. Ito, das ka. Naku po, yan ang mahirap. Pwede kang kasuhan ng IMT. May example na tayo ha. Paglabag sa minimum health protocol na pinatutupad ng ating city government, city IMT. Meron na tayong example. Yung hillside. Hillside. Yan. Yung hillside na yan ha. May paglabag yun. Kasi sumobra na sa 10 yun. Kita nyo, nakandahawa sila doon. Hindi lang dahil sa sobra sa 10, dahil sa dami, ay ito na. Yun ang pinaka-naging source, yung gathering doon sa Hillside Resort. Teka, bukas pa ba yung Hillside ngayon? Aywan ko lang kung ano nangyari dyan. Nakalimutan ko itanong kay Atty. Arnel. Libat tanong natin bukas yan. Okay, so isunod natin yung mga ibang resort na medyo sumusobra yung tao. Sige. Katulad yung BM. BM, yun kasi rin-report na. Napakaraming tao dyan. Medyo nakaka-alarm yan. Diba? Ano pa mga resort? Mga resort pa yung mga... Basta hindi lalampas ng 8. 10 pababa. 10 pababa. Yan. Pwede yan. 10 pataas. 10 pataas. I-report na kayo yan. Kahit sa bahay. Sa bahay? Sa bahay, Paano yung katulad yung sa may, katulad yung sa may lugar ninyo. Dyan sa amin? Di ba? May isang bahay dyan, may nagkukumpul-kumpulan. Alam mo ang pinagkukumpul-kumpulan? Online sabong. Ano? Online sabong. Sino ba nagpapa-online sabong dyan sa bangka-bangkaw? Merong mga bahay dyan. Nagtutumpok-tumpukan ng mga kabataan. Walang social distancing. Nanonood ng online sabong. Meron ba? Kala ko live sabong. Online sabong. May nagpapa-online sabong dyan. Illegal po yan. Walang binibigyan ang city government dito sa Puerto na pa-online sabong kayo. Kailangan nyo ng permit yan from Games and Amusement Board with concurrence sa Sangguniang Panlungsod. Maraming dinadaanan yan. Pero yung online sabong na walang permit from the city government is illegal. Ngayon, sino yung nagpapa-online sabong sa bangka-bangkaw na pinag-uumpisa ng pagkukumpul-kumpulan ng mga tao? Alam mo ba kung sino? Hindi pa ba na-aprobahan yung chairman yung online sabong? Wala pang online sabong ngayon. Wala pa ni... Walang online sabong ngayon. Chairman, wala pa? Walang ina-aprobahang sabong ngayon. Online sabong illegal yan. Walang online sabong. Wala pa pala. Na ginagawa ngayon, bawal yan. Wala ko tupada yung illegal ngayon. Tupada illegal. Yung online sabong ko sa tupada, online sabong. So, may nagpapa-online sabong dyan, may mga report tayo, may mga video tayo, at may source kung sino nagpapa-online sabong sa bangka-bangkaw. Paano nalaman yun doon? Alright, sige. Hindi mo alam? Paano mo nalaman? Kasi ikaw nanonood ka rin eh. Sige. Sa ibang balita. Samantala, extended ng 14 na araw. Naku po! Ang ibinapatupad na lockdown sa 4 na barangay at isang sitio sa bayan po ng Cuyo. Ito mismo ang kinumpirma ni Mayor Macoy de los Reyes matapos na umakyat sa 52 ang kaso ng COVID-19 sa lugar, kung saan 51 dito ay pawang mga local case, habang isa naman ang LSI. Isa na lang pala ang LSI sa kanila. Sa panayam ng bandera, sinabi ng alkalde na inaasahan pa ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 habang hinihintay ang magiging resulta ng swab sample na kanilang ipinadala sa lungsod ng Puerto Princesa. Pakiusap naman ng opisyal sa kanyang nasasakupan na iwasan na muna ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan upang mapigilan ang paglawak ng community transmission. Samantala, dahil sa paglobo ng bilang ng mga nakakahawa sa virus, tigil muna sa pagtanggap ng LSI, ROF at APOR upang matutukan muna sa ngayon ang pagtukoy sa mga naging COVID-19 carrier sa naturang bayan. Ngayon po, wala pa po kaming schedule kung kailan po kami tatanggap. Ayusin po muna namin yung sitwasyon namin dito. Medyo wala nang redacted na local case, saka po kami tatanggap. 51 po yung local, 1 po yung LSI daw. Yung pinakabago po yun sa pinadala po namin ng swab samples.
na 65, 21 po yung naging positibo doon. Yung iba po kapamilya, yung iba po kapitbahay. Sa ngayon po, 4 pa rin po yung naka-lockdown namin, pero yung Kabigsing po naka-hard lockdown po talaga. Tanga-tanga. Bangkal, at saka po San Carlos. Pero ngayong araw po, dinagdagan ng isang sitio. Ano po yun? Ng Barangay Supa. Yung sitio Tabunan po ay nilockdown na rin po. Dapat po matatapos sila ng sa bukas, 13. 13, oh. So, extended. Pero extended po sila ng 14 days. Sa 27 na po. Grabe pala sa Kuyo Kaluwing. Isa lang ang LSI sa kanila, yung 51, lahat yun local case nila doon. Ilan ba yung Kuyo natin? Grabe, 52. 53 pala. 53, oh. 53. Ang dami sa Kuyo. So, hindi, 52 sabi ni Mayor Makoy. 52 pala. Yung sinabi ko, sabi niya, hindi, 52 lang. 52, may nabawas na isa. Oo, pero grabe yung local transmission doon sa munisipyo ng Kuyo. Yan ang matinding problema ngayon ng mga taga-Kuyo nila Mayor Makoy. Kita mo, isa lang ang LSI, tapos lahat may local case na nila yun. Ang sa Kuyo kasi isolated municipality. Ibig sabihin, nakahiwalay sila sa mainland Para yung Kuyo. Para na rin silang naka-lockdown doon sa lugar. Hindi sila basta nakalabas. Pinapanalangin natin na bumaba na yan. Medyo yun, malaking tulong yung pag-lockdown doon sa ibang, lalo yun doon sa Kabigsing. Banderang Gerald. At saka yung provincial IATF, nagpadala na doon ng doktor, medtech at saka ng mga nurse. Para makatulong. Sa contact tracing na ginagawa nila doon. Para mapahupa na yung ano dyan, yung pagkakahawa-hawa. Alright, sige, 6:31. 6:31. Samantala, ito yung binabanggit natin kanina. Ano yan? Pagka ikaw ay nag-issue ng executive order, mayor nag-i-issue niyan, kailangan pa rin yung tungkol halimbawa magla-lockdown ka o magkakaroon ka ng travel ban. Kailangan pa-aprobahan sa regional IATF. Akit pa pala sa taas? Pakitawagan din natin yung El Nido. Kamandarang Bong, kasi kahapon, mayroong reaction dito si dating Congressman Antonio Alvarez. Sabi niya, hindi na dapat pang magpatupad muna ng ban sa mga inbound travel sa bayan ng El Nido. Ito yung naging payag kahapon ni former Congressman Antonio Alvarez ng mga panel ng Radyo Bandera. Matatanda ang nais ngayon ng lokal ng pamahalaan ng El Nido na wag na munang payagang makapasok ng El Nido ang mga individual mula sa lungsod. Kasi yung may mga local transmission, dami pa naman dito sa ating gusto pumunta ng El Nido sa lungsod at sa iba pang bayan na may local transmission dahil sa pangambang maitala rin ang parehong kaso sa kanilang lugar. Ngunit ayon sa dating kongresista, ang planong ito ay kanyang tinawag na lockout. Lockout. May negatibong epekto sa ekonomiya at mga negosyanteng ilang buwanang walang pinagkakakitaan. Kiit nito, hindi naman tama na basta-basta na lamang bubuksan o isasara ang isang lugar, lalo sa El Nido na kabubukas lang ng turismo nitong unang linggo ng Oktubre. Dagdag pa nito na ang bawat galaw ng LGU na may kinalaman sa pag-lockdown ay dapat pa rin isangguni sa regional IATF. Una sa lahat, hindi talaga dapat mag-lockout ka ng mga galing sa puerto. Pero so far sa ngayon, mukhang hindi naman tinuloy. But para sa akin, hindi talaga tama na mag-lockout pa tayo. We are trying to what we call this, already tumayo sa ating mga paa. Matagal na tayong naghihirap, 7 months na. 7 months na. Mabuti yung mga LGU, lahat ng empleyado nila, araw-araw, buwan-buwan, may sweldo. Dahil yung ira nila pumapasok naman. Okay. So, nagkakaroon tuloy ako ng mag-iisip na yung mga gumagawa ng polisiya na yan na nagre-recommenda sa executive, tamad na mag-isip ng other mitigating measures to face itong economic and COVID situation natin. Ang Puerto Princesa is doing its best in containing the infection. But we don't have to panic also. Umuumos na kami papunta sa pag-aakit ng tourism bago ito na naman. So hindi nila nararamdaman ng mga negosyo. Kaya napakadali sa kanila mag-recommend ng lockout. Huwag muna. Si former Congressman Antonio Alvarez, si Aka, Kabanderang Gerald, yung kanya,
ay pwede namang ipatupad yung talagang maximum health protocol. Okay. Pag pumasok ka ng El Nido. Oo. Kung matatanda, huwag yung bawalan yung pagpasok, yung mga inbounds, ano? Higpitan lang. Yung mga pagpasok mo, may meron ka bang yung ano ba, yung temperature, ano, di ba? Oo. Tingnan. Thermal scanner. Ganon, kasi unang araw ng buwan ng Oktubre, binuksan yung turismo. Oo nga naman. Kasabay ng Boracay. Oo, bukas na yan eh. So, malaking bagay, hindi naman open to sa hindi open sa mga foreigner. Okay. Local lang ito. Local tourist lang muna. Local tourist, puro taga Palawan lang muna para magkaroon ng phase 1 kasi puro ganun eh. Oo. Phase 2 bubuksan na sa mga foreign or yung mga taga ibang probinsya. Okay, yan. Phase 1 Palawan lang para makapa. Kung ano yung mga dapat gawin. Dahan-dahan beach ngayon, di ba? Sino ba naman di naburi yung panaybahay lang ng bahay? Kaya ngayong medyo maluwag na, bubuelo sana eh. Maraming pupunta ng El Nido, Maraming pupunta. Maraming gustong pumunta. Marami! Ang dating Congressman Antonio Alvarez, kung mag-recommend, higpitan lang, pero wag nang i-lock out o wag nang iban yung mga taga-Puerto. Okay. Halimbawa, yung mga taga-Coron, kasi lahat na may local transmission, parang yun ang hindi mo napapayagan eh. Yung ibang munisipyo, okay lang. San Vicente, nakakapunta naman tayo, di ba? Hindi naman tayo pinagbawalan San Vicente. Port Marton, di rin tayo pinagbawalan. Rojas, ganun din. Tanging El Nido lang. Pero sabi nga, may nagrekomenda at sinabit doon sa executive at sinabit ko sa regional IETF ngayon. Okay. Natawagan natin, sino na ngayon yung kausap natin dyan? Sibong Sabinasio. Yung head ng Emergency Operations Center. Kung ito bang, kasi yung sa Puerto, inaprobahan yung local inbound. Yun naman galing Maynila. Okay. Hindi naman local yun. Pag taga El Nido ka, papasok ka ng Puerto, walang problema, papapasukin ka eh. Yung pinagbawalan lang, yung mga inbound flights tsaka yung barko. Yan. Okay? So, pero pag taga-munisipyo ka, El Nido, punta ka ng Puerto, walang problema, papasok eh. Papasok pa rin. Papasukin ka ng taga-Puerto eh. Lalanding pa rin yung eroplano para dito sa Puerto. Dadaan. Di kahit kagaling ng munisipyo o taga Brooks Point, papunta ka ng Puerto, walang problema, papasok ka dito. Pwede pa rin, Pwede pa rin, di ba? Okay, yung inter-agency, yung inter-travel. Okay. Galing ng ibang lugar, papunta ng pwede yan. Pwede, naman, intermunicipal travel. Intermunicipal travel, okay. Ngayon, itong sa El Nido, kino-confirm pa natin simula kahapon, busy lang yung mga Lunes kahapon, daming ginagawa yung local government ng El Nido kung inaprobahan ng regional IATF yung executive order na nilabas nila na bawal muna yung mga inbounds papunta ng El Nido, lalo na yung mga lugar na may local transmission, kasama na yung Tagalunsod. Di pala pwedeng municipal IATF lang magdesisyon. Regional. Regional pala. So, nag-ring ba? Baka busy pa, tulog pa, no? Kung hindi si Mayor Edna Lima, subukan nating tawagan sa panig naman ng El Nido, Kabandaran Gerald. Dapat rin natin. Baka kasi inaprubahan o hindi. At least malaman natin yan para alam ng mga taga-Puerto, makakabiyahe ba tayo dyan o hindi. Okay, sige. Follow up na lang natin mamaya sa ibang balita. Sa ibang balita, ikinatutuwa ng bayan ng Brooks Point ang naging desisyon ng National IATF na payagan na ang pagsasagawa ng plebisito sa pagkakaroon po ng 3 probinsya dito po sa Palawan. Sa panayam kay Mayor Mary Jane Feliciano, sinabi nitong wala siyang nakikitang negatibong dahilan para hindi ituloy ang plebisitong matagal nang hinihintay ng mga taga-Palawan, partikular na sa kanyang bayan. Ayon pa sa alkalde, malaki ang nagiging pakinabang o magiging pakinabang ng lahat ng mamamayan ng lalawigan sakaling maisakatuparan ng 3-in-1 Palawan. Giit nito, hindi mabilang ang oportunidad na maaaring maibigay sa mga residente na mapapabilang sa 3 probinsya. Liban pa rito, mas mapapagaan pa ang buhay ng mga taga-Palawan dahil sa mas malapit na ang serbisyo ng gobyerno at magiging madali na rin para sa mga LGU na mas mapaunlad pa ang kani-kanilang nasasakupan sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Masaya po kami na matutuloy na po ang plebisito para dito sa pagkakaroon ng 3 probinsya sa Palawan at kung
ang ine-expect nga po namin ay ngayong October or November. Pero kung ito po ay napagdesisyonan na first quarter ng 2021, ay mas mabuti po nang sa ganun ay makapaghanda rin kami ng mas mahabang panahon. Wala nga po akong nakikitang negative na mangyayari kung ito po ay matutuloy. Ang totoo po, puro positibo at makabubuti ang pagkakaroon po ng 3 probinsya sa isang napakalaking lalawigan. Malaki pong tulong, lalo na dito sa sur, dito po sa mga malalayong bayan natin, Brooks Point, Batarasa, Española, Quezon, Rizal, Balabac. Dahil yung kung nagbabiyahe kami dati ng 4 na oras, ngayon Brooks Point ay minutes na lang. Sa Batarasa, 30 minutes na lang. Sa Balabac, ganun din po sa mga karatig na bayan. Kaya, marami po tayong mga kababayan na maraming kailangan sa puerto. Pero dahil walang pera, hindi na nakakapunta. Gusto namin mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa ating mga mahirap na kababayan. Mayor Jane Feliciano, isa sa tumataguyod ng 3-in-1 Palawan, kabanderang Gerald. May binanggit si Mayor Jane Feliciano sa akin kahapon. Ano ang sabi? Sabi niya, yung mga taga-puerto, wag na, yung iba, hindi naman natin nila lahat, mga iilan na umaayaw dito, wag namang maging selfish. Nako, oo. Kasi sabi niya, nung kayo ay humiwalay sa amin, sa provincial government, nagreklamo ba kami? Hindi naman sila samantalang malaki ang nawala sa amin nang humiwalay ang puerto noong 2007 at ito Panyero ay naging highly urbanized city na. Yan hindi pumalag yung mga taga-munisipyo. Tinanong din ng taga-puerto kung kayo ba ay papayag na maging HCC na tayo, tihiwalay na tayo sa provincial government. Majority ng taga-puerto pumayag. Pumayag, karamihan yan. At yung panahon, hindi ko lang kung sinong kasi gusto na ng pag-unlad 2007, hindi pumalag ang mga taga provincial government ng panahon na yun, 2007, na maging HUC yung puerto. Kabanderang Gerald, pinabayaan nila tayong humiwalay na sa kanila. Ayaw na naming saklawan ng provincial government ang mga desisyon ng LGU ng puerto. Halimbawa na lang sa pagpapasa po ng ordinansa. Yan. Pagka, halimbawa, pumasa na sa sangguniang panlungsod, dadaan pa yun ng ating sangguniang palalawigan for concurrence para maging isang ganap na ordinansa at i-adapt dito sa LGU. Kita mo na, tagal pa nun. So, ngayong humiwalay na tayo, pagpasa ng ordinansa, pinirmahan ng Chief Executive ng Mayor, ordinansa na siya. Ganon kabilis lang. Sige. Tsaka doon sa mga IRA, may sarili tayong IRA na direktamente, diretso na sa puerto. Hindi katulad doon, dumadaan pa ng provincial government, aambulan pa tayo ng provincial government. Ngayon, may sarili na tayong pondo. Ganon na nakikita natin. Hindi nagreklamo ang provincial government. Wala, hindi nagreklamo. Sabi niya, ngayon, kayo ang nagdesisyon na humiwalay sa amin at hindi na makikialam sa amin dahil nga naipasa na yan, HUC na, ngayon, nang kami naman ay magtatatlo, at hindi naman kami maghihiwalay-hiwalay, Palawan pa rin yan, tatatluhin lang namin ang Kapitolyo, tatatluhin lang namin ang provincial government para mabilis ang pag-usbong ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Dahil ang problema natin is poverty. Paano natin ngayon maiibsan ng poverty? Kahirapan in Tagalog. Bigyan mo ng trabaho ang mga mahihirap para naman sila ay may makain 3 beses isang araw. Yun naman pala. Ngayon, ang sabi ni Mayor Jane Feliciano, sana pabayaan nyo na kaming magdesisyon kung ano gusto namin. Total, tatanungin pa naman yung mga outside ng Puerto Princesa kung yes or no ba sila dito. Yun, bigyan na kasi natin sa tao yung pagpapasya. Huwag na natin pang harangin pa. Huwag na natin na... Tama yung sabi ni Mayor na huwag tayong maging sakim. Diba? Sabi nila, kayo nga dyan, meron kayong McDonald's, meron kayong Chowking, meron kayong Jollibee, meron kayong sariling LTO, meron kayong... Kami dito sa aming... Brooks Point kung saan ilalagay yung Kapitolyo, yung ating Palawan del Sur, kung aaprobahan yung gusto rin namin, may sarili kaming LTO, may sarili kaming mga mall, may sarili kaming Robinson, may sarili kaming SM. Nakatulad niya, nararanasan niyo sa puerto. Kami rin, gusto rin namin dito sa sarili namin lugar, meron din kaming pag-unlad na kagaya ng nararanasan nyo dyan sa Puerto Princesa. Masama ba yun? Gusto rin nilang umunlad, sabay sa atin. Yun ang sinasabi nila. Alam mo, pag nahati itong, halimbawa, pag nahati ito yung 3 Palawan,
makikita rin naman natin kung sino yung naiiwan. Makikita rin natin kung sino yung mga opisyal na pag-iiwanan. Kasi friendly competition yung tatlong ano na yan. Sila, biro mo, 2 billion per provincial government. First class provincial government. At hindi lang yan, Kabanderang Gerald, no? Yung medyo nahihirapan sa pagpunta ng Puerto, hindi na mahirapan kasi malapit na sila sa mga lugar nila. Ngayon, sabi naman ni Mayor Jean Feliciano, kasi tinanong ko sa kanya, Mayor, ano bang masasabi mo? Kasi ang sinasabi nung iba na pag ikaw ay bumoto ng yes in 3-in-1 Palawan, masamang tao ka. Nako! Sabi ni Mayor Feliciano, wag namang ganon. Porke ba nag-yes ako, masamang tao na ako. Tingnan naman natin kung ano ang kinasama nun kung nag-yes ako doon sa 3-in-1 Palawan. Di ba? Pag ikaw ay dito sa 3-in-1 Palawan, ibig sabihin, mabuting tao ka. At yung mga nag-yes ay masamang tao. Ganon ba yun? Mukhang yun ang input sa ating ibang mga kababayan. Which is, sabi ni Mayor, hindi naman dapat ganyan. Yung ano kalo Barangay Kapayas? Dulo na yun dulo ng Dumaran. Dumaran. Puntahan niyo yung lugar na yan kung gaano ka-isolated dito sa ating lugar dyan sa Dumaran. Kailangan nila ng kalsada, kuryente. Pagka meron ng sariling provincial government, mas malaki ang tsansa na lahat ng yan, kalsada, kuryente, tubig, ay maibibigay sa kanila. Yan, magtanong kayo dyan. Yan, panay mga yes yung tao dyan. Kasi napuntahan na namin yan Dulo na yan. Dulo na yan So, ngayon, ang sabi ng ito pa Panyero, sabi ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court. Yung mga taga-Puerto, kasi sinasabi, bakit kaming taga-Puerto, hindi nyo kami payagang bumoto dyan? Bakit sinasagkaan nyo yung aming karapatan na mag-participate? Mukhang mali naman yun, Kabanderang Gerald. Mali yun? Oo, kasi ang sinasabi ng Supreme Court, ang mga taga-Puerto, hindi na kayo isang political unit na maapektuhan nitong pagtatatlo ng probinsya. Kasi hiwalay na kayo. Hiwalay na tayo. Hindi kayo tatamaan. Hindi kayo tatamaan ito. Diba? Walang epekto sa Puerto kung ano man ang magiging desisyon ng ating kababayan sa 2021 first quarter ng magiging plebisito nito. Paano yung mga naghain ng petisyon? Taga-Puerto rin yun. Yun nga ang kino-question dahil yung mga naghain ng petisyon doon sa Supreme Court ay hindi apektado. Kaya isa yun sa naging basis ng Supreme Court para ibasura yung kanilang petisyon. At yung pagsasabi na unconstitutional ang plebisito, mukhang kasinungalingan yung kasi sabi ng Supreme Court, tama yun, dumaan sa tamang proseso simula pa lang doon sa barangay hanggang sa Kongreso, hanggang pinirmahan ng Presidente. Yung Republic Act 11259. Yan. Panyero. Hindi naman pipirma yung Presidente pagka may nakikita siyang problema, di ba? Yun naman ay reaksyon ng mga apektado dyan sa southern part ng Palawan, si Mayor Jean Feliciano. Yan, Okay? Kinukontak din natin yung panig nila Cynthia Del Rosario ng One Palawan kung ano rin yung kanilang masasabi dito, Kabanderang Gerald. Okay? Alright, sige. Isa Puerto yun sa Puerto yun Hindi, sila yung nagsusulong ng ayaw nila ng 3-in-1. Okay, sila pa yung nagsusulong. Kala ko kukunin natin reaksyon nila, mga taga-munisipyo na lang. Yan, okay. Karagdagang balita. Dagdagan natin yung balita natin? Dagdagan pa natin? Meron pa pala ito, Sige. Yung DepEd Regional Office, kinumpirma na magkakasa. Magkakasa ng investigasyon kaugnay pa rin sa reklamo kay DepEd Schools Division Superintendent Natividad Bayubay. Aba, may report si Paul. Si Paul Henderson din. Sige, Paul. Nagbuo na ng mga magsasagawa ng investigasyon ang pamunuan ng DepEd Regional Office laban kay SDS Natividad Bayubay matapos na matanggap ang mga reklamong ibinunyag ng grupo ng mga guro at prinsipal sa lalawigan ng Palawan kaugnay sa umano'y questionabling maluho nitong pamumuhay, pambubuli sa mga guro at umano'y korupsyon sa DepEd Palawan. Ayon kay DepEd Regional Director Benjamin Paragas, nakarating na sa kalihim ng Department of Education ang mga reklamo at sa legal office ng DepEd Regional Office na siya namang magsasagawa ng investigasyon. Naputol yung report ni Paul. Kinontra ni SDS Bayubay report ni Paul. Anyway, akalain mo yun? Nakausap ko kahapon yung Regional Director ng DepEd at nakarating na kay Secretary Briones yung issue na yan. At ngayon, tingnan natin kung maglalabas yung Sangguniang Palalawigan ng recommendation kasi malaking bagay yung recommendation ng Sangguniang Palalawigan sa DepEd kasi hindi saklaw ng Sangguniang Palalawigan yung desisyon ng DepEd
May sarili silang Kabanjaran Gerald na ginagawang pag-iimbestiga dyan. Sige. Pero malaking bagay yung kanilang recommendation. Di ba? Kung halimbawa, halimbawa lang. Okay, halimbawa. Deklara nilang personal ng grata. Halimbawa, si Bayubay. Okay. O halimbawa, deklara nila ng palitan. O mga ganon. Yan, may impact yan doon sa investigasyon. Okay? Sige, susundan natin yung mga bagay. Habol natin to. Habol natin ito, ha? Sige, paba ito sa pimba. Binaba kayo nung nakaraan? Yan. Malinaw na meron na ring mga bumabara. Meron pa rin palang bumabara sa ilang waterways ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang naging dahilan kung bakit nakakaranas pa rin ng pagbaha ang ilang mga kalsada at daan lalo na tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Tulad na lamang nitong mga nakalipas na araw kung saan walang tigil ang pag-ulan dahil dito ay naranasan ng pagtaas ng tubig sa bahagi ng National Highway ng Barangay San Jose at inampang lugar sa lungsod na dati na ring binabaha. Sa panayam ng bandera kay CIO Richard Ligad, kanya nang pinagawan ng report ang mga naitalang pagbaha at iaakyat naman muli sa engineering office para bigyang aksyon. Tatandaang ilang beses na rin itong natalakay sa Sangguniang Panlungsod kung saan isinisisi naman sa mga establishmentong walang permit na siyang tumakip sa mga daan ng tubig dahilan para magdulot ito ng pagbaha tuwing lagi na lang pag-ulan. Pinagawa natin ang report kay June Tapalya, yung ating maintenance division, kung saan kahapon na yan ay nagbaha muli. At napag-alaman nga namin na merong mga umarang siguro yung nag-top or nagtayo ng isang establishmento dyan na nataspan yung waterways, So, pinapakumpleto ko lang yung tamang konkretong report at agad nating ipapasa sa ating city engineering. Nang sa ganun, ipasa naman nila yan or magawa nila ng aksyon ng kaukulong yan. Kasi, tinignan naman natin, nakita nyo, saksi naman kayo, nang inayos din naman natin yan. Ngunit, una, akala natin sa volume talagang malakas, pero kahapon, hindi naman nagbaha dito sa may legend. Ibig sabihin, may problema talaga yung daluyan ng tubig dyan, maaaring sumikip, At yun yung nakikitang saninang dahilan, merong nag-tack doon sa waterways natin. Comment dyan? Binaha ka, Louie! Binaha! Naguguluhan na ako sa mga statement nila dyan. Binaha yung... Inayos! Ayos na! Ngayon naman, baha na naman. Sabi, may tuwing umulan, baha. Sabi ng isa, ayos na! Inayos na namin. Bigla namang umulan, baha na naman. Ano ba talaga? Naayos na? Uulan na naman ito. Ilang taon na yung problema na yan. Ano ba? Hindi... Di ba? Ngayon, yung natural waterways naman daw yung hinarangan. Ay, ganon? Pero bakit doon lang nandoon? Doon lang nandoon. Ay, yung... Ibig sabihin doon may problema. Alam ko kung saan may problema dyan. Yung Ford o yung kabila? Yung kabila kasi kay Mr. Pan yun eh. Oo. Mr. Pan, nakita mo yung doon? Yung simula doon sa Michelle? Shell ba yun? Yung papunta ka ng Santa Lourdes, gawing kanan. Okay. Di ba may may gasolinahan. Tapos yun, ginawang tinambakan yun. Ginawang mga paupahan hanggang doon sa dulo. Di ba? Yung kaharap ng Ford. Yan. Yung Ford naman, ganun din. Di ba? Meron daw nabarahan doon. Kasi may natural waterway dyan. Galing Ford, patawid doon kay Mr. Pan. Okay. Ngayon, sino nagbara dyan? Si Mr. Pan o si yung Ford? Ngayon, pag binarahan nila, alam naman natin, natural waterway, hindi pwedeng barahan yan. Kasuhan. Ayun, diba? City Engineering Department. Bumilos naman kayo. Ano ba kayo? Baka sa kanila may problema, Kaloy. Baka doon may problema sa City Engineering. Ay di, yung City Engineering, kung talagang nakita nila na binarahan ng private firm yan, kasuhan nila. Recommend nila sa legal. Diba? Kasi hindi nga maintindihan ngayon kung binarahan ba yan. Sabi naman ng may-ari ng mga lupa ko yan eh. Diba? Lupa ko yan. Natural, akin yan. Diba? May pagkaroon ng development, akin yan eh. Pakialam nyo dyan. Sa investigasyon ba, may findings na dyan na may mga establishment o mga walang permit? Kasi nagtutulakan eh. Diba? Iba rin yung sinasabi ng DP. Diba? Pero tingnan natin kung saan talaga may problema sa lugar rin. Dahil, ang namang problema dyan yung mga kababayan natin. Okay? Mga motorista natin, iba na tumitirik pa dyan. Paano? Uulan na naman, paproblemahin na naman natin ito. So, tuwing umuulan, ay kapiling ka at pinabaha ka. Di ba? Ilan na tayo sa COVID?
Ang problema yan, ha? Makakaawit, oh. Awit na ako, eh. Napahana naman tayo, Meron tayong 37,833,070. Sa buong mundo ho yan, ha? Sa Pilipinas, 342,816. Tumaas, ha? 3,000, ha? Kahapon, isang araw lang yan. Allah. Ilan kahapon? 3,564. Aroy, kahapon. Taas, grabe. Buong Pilipinas na yan. Ang Puerto, ang Palawan ay mayroong 97. Uy, tumaas! Oo, tumaas tayo. Nadagdagan dito sa Puerto. Ilan yun? Nadagdag 3. Oo. At, pero yung mga nakaka-recover naman, in fairness, 307. Ang sa buong Palawan yan. Marami Hindi rin. pa rin alarming yung 97 na yan. Yung sa Kuyo lang ang medyo 52. Matindi. Sa Kuyo. Okay. Alright. Salamat sa DTX 500. Talaga naman, ha? Siyempre, kailangan natin matataas yung cholesterol yan. Yan. Diba? Kailangan yan. Kailangan yan. DTX 500 para yung blood sugar pala. Yan, blood sugar. Yung mga may problema sa puso, heart problem, punta kayo doon sa Life Extension Clinic, pa-check up nyo yan. Yan. Okay? Sa Chinatown Center, second floor, nandyan yung Life Extension Clinic. At sa Chinatown Center, mabibili nyo yung mga panregalo ninyo sa ngayong Pasko. Yan. One-stop shop yan. Kabandaran. Laruan, meron yan dyan, pambata. Okay. Vitamin C, siyempre, Dr. C. Kailangan natin palakasin ang ating immune system. 72 days bago magpasko. At yan ang kalipunan ng mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Martes. Ika-13 sa buwan Oktubre 2020. Mula dito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Bandera na sabay napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Abangan ang susunod na pagbabalita. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ako ang inyong isa sa naging tagapagbalita, Ka Louie La Rosa. At ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. 88.7 Radyo